Matapos nga ang huling laban ni Cuadro Alas noong nakaraang taon October 12, 2023 kontra Yukinori Oguni na nauwi sa tabla ang kanilang bakbakan, ay sa wakas nga po, muli nating masisilayan ang muling pagwawala sa ibabaw ng lona ng nag-iisang angas ng Pinas, Janriel Cuadro Alas Casimero, ngayong darating na October 13, 2024 na magaganap sa Yokohama Budokan sa Japan. Tulad nga ng mga napabalita, si Saul Sanchez nga po ang makakalaban ng ating pambato at undercard sa laban na ito, ang dalawang boksingerong nakalaban ni Cuadro Alas na si Yukinori Oguni kontra Philippus Nitumba. May kartadang 21 panalo, 12 ay tinapos nito via knockout at may 3 talo. May talab kaya ang angas nitong si Sanchez kapag si Cuadro Alas na ang nakaharap sa ibabaw ng lona? Isang aktibong boksingero nga po itong si Saul Sanchez. Katunayan niyan mga idol, nagkaroon ng 2 laban ngayong 2024 itong si Sanchez. Sa mga hindi po nakakaalam mga idol, ay ni minsan nga ay hindi ito naging isang world champion. Naging isang world championship contender lang ito noong 2023. Nang makaharap nito, ang nooy kampiyon na si Jason Moloney mga idol. Bagamat luhaan at natalo si Sanchez kontra Moloney via majority decision, ay naging kontrobersyal ang kanilang naging laban. Marami nga ang naniniwala na si Sanchez dapat ang nanalo sa laban kontra Moloney. Literal kasi na pinahirapan at duguan ang inabot ni Moloney sa bakbakan nila ni Sanchez. Bagamat wala pang major title na nakuha itong si Sanchez mga idol, ay may mga titulo pa din namang itong nakuha sa previous career nito, tulad na lamang ng WBO Latino Bantamweight title noong 2019 at nakuha din ito ang WBA Fedecentro Super Bantamweight title noong 2020. Siguradong isang umaatikabong bakbakan ang magaganap mga idol, lalo na't sa bansang Japan magaganap ang kanilang bakbakan, kung saan dito namumungad ang matagal na inaasam-asam na laban ni Casimero sa halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Muling magpapasiklab at gugulatin ang buong Japan ng ating kababayan. Ngayon ay puspusang nag-e-ensayo para makapagbigay ng isang impresibong laban sa harap ng mga Pinoy at Japanese boxing fans. At upang manahimik na ang nag-iisang malas ng Pinas na si Silver Boys. Kaya naman bago pa man dumating ang araw ng bakbakan ni Janriel Casimero kontra Saul Sanchez mga idol, ay atin munang balikan ang highlights ng kani-kanilang laban. At kayo na po ang humusga at paki-comment na rin po ang inyong prediksyon sa magiging bakbakan ng dalawang boksingerong ito. December 2022 nang mapalaban si Casimero sa bansang South Korea kontra sa Hapon na si Ryo Akaho. Pantay sa kalima. Finish him! Sa lakas at tindi nga ng mga binibitawang suntok na solidong tumatama sa Hapon mga idol, marahil ay hindi nito kinaya ang lakas ni Cuadro Alas, kung kaya't nagdahilan na lamang ito sa pangalawang round ng kanilang bakbakan. Nagkunwaring natamaan ng suntok sa kanyang batok, dahilan para hindi na ipagpatuloy ang laban.
nagmistulang Best Actor ang kalabang Hapon. Kaya naman nauwi sa no contest ang resulta ng kanilang bakbakan. Pero makalipas nga lang ang ilang linggo matapos reviewin ang naturang laban ng dalawang boksingero, yung no contest na resulta ay napalitan ng second round knockout na pabor sa ating kababayang si Casimero. Narito din ang pahayag ng Hapon na si Ryo Akaho na binaklas matapos matikman ang nagdiliyab na kamao ni Cuadro Alas. 顔面でも効かされてますし、完全に飛んでるんで、多分休もうとしてるんじゃないのかなとは思うけど、1分2分ってなってきた時にもうその時間が経つにつれてもうダメージがすごいでかくなってる。まして顎の骨折っていうのは多分絶対カシメロのパンチ。5 buwan lang ang nakalipas, May 2023, ay muling napalaban si Casimero sa tigasin at nooy hawak ang WBO Global Super Bantamweight title. Ang Namibian fighter na si Pilipos Netumboa na naganap naman sa Okada Manila Hotel and Casino, Parañaque City. It's a place where he can be more comfortable, stronger. He looks strong. He looks very strong, and at the same time, he doesn't have to cut the weight that he had problems with in the bantamweight. For the defending champion, Philippus Energy Gitumba. That's a key term that we have to put out here. Energy. Yes, you're the defending champion, but you are fighting on your opponent's home punches. Chin is up in the air. John Riel can time it. Coming up on a minute remaining in the opening round. All fighters looking to trade early and often. Well, let's remember that Filipos also does have that ability to switch. So let's see if he does change that in the second round. Great point. He slaps with those overhand, but I think it's the accumulation of punches that he does damage people or his fighters, opponents. He's trying to protect himself with that shoulder. Gitumba. I think John Riel is looking for a big shot to land against Netumboa. Gitumba trying to unload with that right hand. Staying active with the jab as well. Casimero trying to go to the body, but met with that left hook counter by Gitumba. Great certainty, and he's pressing forward with great defense and smothering John Riel's Casimero's punches. John Riel bobbing, weaving, looking for an opening again. The straight, and I think, like Rachel said, investing in that body shot is gonna be a big help for Casimero. But John Riel, He's ranging him. He's finding that distance so he can throw and unload that right overhand. oh, look at some. Yes, Netumboa is having a little bit of fun with the crowd and more concerned with the crowd than circling around the ring, bobbing and weaving. And using those jab behind to throw those big shots. Again, body shots and Oh, nice Nice shot. overhand. overhand. Yes. That's exactly what Casimero has been waiting for. Oh, Casimero. he's saved by the bell. All that work in that round, and they get away with the. Oh! John He Riel went out. Netumboa is Get down Netumboa on the down. mat, getting counted. His legs are wobbling. Is he going to come towards the ref? And the defending champion has been knocked down. They're Casimero. allowing it to go. Casimero going in for the kill. Casimero going for the kill. He's trying to get the distance to be able to hit him. Netumboa was out. Tumba's covering up, trying to hit him with that. He's trying to save right now by holding John Riel Casimero. He's wobbly. He's wobbly, Nonito. He's just one punch away. Just one punch away. I think an uppercut will do this one. John Riel just needs to get that distance to be able to fire his shot. Oh, look at him. Look at He's him. Almost reaching. out on his feet. Almost out on his feet.
He's reaching in to try to clinch John Riel from hitting him. Okay, tries to get a left hook in, and the barrage of punches that John Riel is throwing. The champion just swinging for dear life. His right leg is out. It's barely bending. He is just a punch away, and he has no more power. Bagamat napabagsak ni Cuadro Alas si Philippus mga idol sa pang-anim na round, ay hindi ito naging sapat para tapusin ang kalaban. Umabot pa din ang resulta sa kamay ng mga hurado, at dito ay naitanghal na panalo ang ating kababayang si Cuadro Alas at nakuha ang WBO Global Super Bantamweight title. October 2023, 5 buwan lang muli ang lumipas mga idol nang mapalaban ulit si Cuadro Alas, isang Hapon ang matapang na humarap sa ating kababayan sa mismong baluarte nito sa Ariake Arena, Kotoko, Japan.
Sa di inaasahang pangyayari ay nagkaroon ng katanghapon sa may itaas na bandang kanang noo, dahilan para matigil sa pang-apat na round at maging draw ang resulta ng kanilang sagupaan. Drops it! Oh! The left hook is down. Another right hand drops him again. Go down! Again, a combination, and that's it! Foot. That left hook landed right in the chin of Quint.